Nitong hapon mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay may kinalaman po sa isang importanteng katanungan tungkol po sa paksa ng dalawang magkalaban. In the Bible, makikita ho natin talaga mula pa ho sa panahon ng Book of Genesis that there's always been two enemies who are against one another. In the Garden of Eden, it was man against Satan. God against Satan. Sin against grace. Dito, kitang-kita ho natin that the two greatest enemies na magkalaban po sa isa't isa ay yung tinatawag po na espiritu at laman. The spirit and the flesh. Na bago ko po ipaliwanag ang kahulugan ng talatang 16 at 17, I want to first take us on a quick overview and survey of the book of Galatians. Kung tatanungin po natin, in your own personal study, especially if you're going to begin in reading the book of Galatians, maaari ho natin tanungin, what is the book of Galatians about? Ano po ba ang layunin kung bakit po naisulat ni Apostol Pablo ang aklat ng Galatia? And we can say that ang punto at ang rason kung bakit po isinulat ni Pablo ang book of Galatians ay upang sagutin ang isang importanteng katanungan. And that is, who can be a member of God's church? Sino po ba ang pwede maging membro ng simbahan ni Yahweh? Who can be the covenant people of God? Yung mga nagtuturo na ikaw ay pwede maging membro ng simbahan ni Yahweh kapag ikaw ay sumusunod sa kautusan at pinipilit mo tuliin ang ibang tao. Or those who place their faith in Christ alone with repentance are the true people of God. May mga tao po na nakapasok sa simbahan ng Galatia na nagtuturo that in order for you to be righteous, in order for you to be the members of God's covenant community, you must go back to the law of Moses. Kailangan mo magpatuli. You need to go back to Judaism. Kailangan i-combine ang biyaya ng Diyos and your self-performance. Yun ang rason kung bakit po isinulat ni Pablo ang aklat ng Galatia, ay upang tutulan yung ganitong klaseng doktrina. Because hindi po ito isang normal na doktrina. It is not some doctrine that is to be taken lightly. Sinabi mismo ni Pablo, ang sino mang nangangaral ng ibang ebanghelyo na hindi ho namin itinuro sa inyo, maging anghel o tao ang maghahatid sa inyo ng ibang ebanghelyo, which is, you can be righteous, you can be saved, and you can be a part of God's church by following the Mosaic law and circumcision plus grace. Ay sabi po ni Pablo, maituturing ibang ebanghelyo. At kapag ito po ay isang ibang ebanghelyo, the Bible teaches us, he is worthy to be cursed by God. Now dahil po dito, there were some Christians na sumusunod po sa kautusan through their own self-work and performance na nagagawa po nila mamuhay sa laman. Ang ginagawa po ng mga ito dahil nasa ilalim po sila ng Judaism, nanumbalik po sila sa kautusan po ni Moises, napapansin po nila na sila po ay nagiging mayabang. Hindi marunong tumanggap ng pagtutuwid. Nagkakagatan, naninira, nagsisiraan sa kanilang mga kapatiran in the church, which is the fruit of not being under grace. Kapag ang tao po ay wala sa biyaya po ni Kristo, ano-ano ang kanyang ginagawa na masama? Yung maling pag-iisip. Tinutupad niya ang nais ng kanyang makasalanan na pagkatao. Wala siyang conviction. Wala siyang iniisip kundi ang kanyang sarili. At yan ang nangyayari in the letter of Galatians. These people were backbiting one another. These people were boasting in the law. These people were arrogant, mga makasarili.
These people were judgmental kapag may mga tao ho na nahuhulog sa kasalanan. Napansin po ni Pablo na instead of maging spiritual po sila and to restore those who have sinned, sila po ay nagmamayabang. So ngayon, ano po ang solusyon sa isang church na namumuhay sa kasalanan? That is where verse 16 comes in. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Here's another important question. When the Bible talks about the word flesh, what does that mean? You know, kung meron pong isang salita sa Biblia mula sa kanyang original na wika na napakahirap po isalin sa wikang English, it is the word flesh. It comes from the Greek word sarx. And the word sarx, depende po sa paggamit ni Jesus, depende po sa paggamit ni Pablo, depende po sa paggamit po ni Pedro and the like, it could have a range of different meanings. Halimbawa, ang salitang flesh o laman or sarx could mean yung physical body. You and I have sarx, flesh. Meron po tayong literal na katawan. Minsan, ang salitang flesh ay ginagamit po in a way to refer to the crucifixion. Sinabi po ni Kristo in John 6, "He that eats my flesh and drinks my blood will never die." Flesh there, tumutukoy po sa pagkapako ni Kristo on the cross. And then we have here, in this instance, the word flesh na ginagamit hindi po sa katawan, but the very force ng kasalanan na nasa atin. The flesh symbolizes that very force, that very corrupt side of our humanity that hates God. Na sa madaling salita, ang ibig sabihin po ng laman sa ganitong klaseng konteksto ay yung corrupt, perverted, na likas, na sumasa atin, na ayaw sumunod o magpasakop sa Diyos. May mga pagkakataon po ba, mga kapatid, that when you wake up in the morning, may mga bumubulong sa iyong puso at isipan, I don't feel like reading God's Word today. I don't feel like praying today. I don't feel like spending time with God today or God's people today. Or for some of us, parang tinatamad pa ho tayo mapakinggan ang salita po ng Diyos o makihalubilo sa bawat isa. Where are those thoughts coming from? Where are those whispers coming from? Where and why are they coming to you? Yan po yung binabanggit ng Biblia, the flesh. Kapag ikaw ay nag-iisip ng masama sa iyong kapwa, that is the flesh. When you judge one another, that is the flesh. Kapag may tumatayo po na kayabangan mula sa ating kaluluwa, that's the flesh. Kapag tayo po ay may natututunan sa Biblia at gusto mo ibida ang iyong kalidad, ibida ang iyong karunungan, that is the flesh. Kapag hindi ka marunong tumanggap ng pagtutuwid o pagkakamali, that is the flesh. Kapag meron kang addiction dito sa mundo, you have a shopping addiction. You have a worldly addiction. You have a lust of the eyes addiction, lust of the flesh, and the pride of life addiction. Lahat po yan ay nagmumula na sinasabi ni Pablo, the flesh. So when we ask the question, ano po bang ibig sabihin ng salitang laman? It is the corrupt nature within us that hates God. Hindi lang yung ayaw niya sa Diyos. Hindi lang yung wala siyang gusto sa Diyos, kundi kinamumuhuyan niya ang Diyos. That is the flesh. At ano po ba ang itsura ng flesh in the book of Galatians? Well, kung itataas po natin ang basa in verse 15,
of Galatians chapter 5, verse 15, ngunit, kung patuloy kayong mag-aaway-away na para mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. If you bite and devour each other, watch out or you will be destroyed by each other. Kapag ang isang simbahan nagkakagatan, kapag ang isang simbahan may mga tampuhan, kapag ang isang simbahan, masasabi po natin, nagsisiraan, harapan man o patalikod, may tinatanim na sama ng loob, alam man po ng kapwa ho natin o hindi, yan ay isang halimbawa na namumuhay sa laman. Minsan, sinasabi natin, basta ako, malapit ako sa Diyos. Pero kung may mga pag-aaway-away, may mga masasabi po natin, paninirang puri, may mga sama ng loob, may mga sugat na ayaw po natin hilumin. Dahil di po natin kaya isuko ito sa Diyos, namumuhay tayo sa laman. And the Bible teaches us, why should we avoid living in the flesh? Because number one, mga kapatid, ang mga taong namumuhay sa laman will not inherit the kingdom of God. Hindi sila papasok sa kaharian ng Diyos. Kahit na sinasabi po natin na tayo po ay Kristiyano, pero ayaw po natin isuko ang makalaman na pamumuhay, ang mga taong nagsasabi na sila po ay Kristiyano pero walang pagsisisi sa kanilang makalaman, makamundong pamumuhay. Sabi po ni Pablo, hindi po nila makakamtan, they will not inherit nor receive the kingdom of God. Where do we find that in the Bible? Ibaba po natin ang basa in verse 19. Let us read verse 19. Excuse me. Ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So if we ask the question, why does God, out of His love for the church, does not desire for us to live in the flesh? Not only does it destroy relationships in the church, but it causes one not to inherit the kingdom of God. Na may mapapasin po tayo. There are sexual sins involved. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan. And then there are personal sins involved. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam. And there is relational sins involved. Pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit. And there are scandalous sins involved. Paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Maari wala po tayo sexual sins, praise be to God, but if you have idolatry in your heart, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na meron po isang bagay, maari may isang tao na mas nahihigit kesa sa Diyos, that is idolatry. Our idolatries may be different from one form and the other. Your idol may be television.
My idol could be the iPad. Your idol could be family. Your idol can be the people that you adore so much above Christ. Para sa iba, ang idol ho nila ay pera. Para sa iba, kotse. Para sa iba, damit. Iba't iba ho ang anyo ng idolatry sa bawat isa. What my idol is may be different from your idols. At saan po siya nanggagaling? Bakit tayo nagkakaroon ng nature of idolatry? The Bible says, ang mga ito ay nagmumula sa laman. It's part of our corrupt nature. You know, when Jesus saved you and I, He didn't save you completely from the presence of sin. Dahil ang kaligtasan po ay may tinataglay the already and the not yet. Which means, Jesus has saved you from sin. Pero hindi pa ho natin natatamo yung final salvation from the presence of sin. Bagamat sa isip at kalooban ng Diyos, tayo po ay Kanyang iniligtas, pero the final aspect ng kaligtasan, hindi pa ho natin natatanggap. And why is that important? Kasi bagamat tayo po ay iniligtas ng Diyos, bakit ganun? May mga natitira pa ho sa akin mga kahinaan. Bakit nagkakasala pa rin ako even though Jesus has saved me? Why does my heart turn away so easily from God even though Jesus has already saved me? It's because we have something called the flesh. Yan yung binabanggit po ni Pablo kanina. Ito yung dalawa na laging magkalaban habang tayo'y nabubuhay. Verse 17 says, sapagkat ang ninanasan ng laban ay laban sa nais ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasan ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Alam niyo po ba yung ibig sabihin that last statement? Hindi mo magagawa ang nais mong gawin? It's another way of saying, hindi ka pwede manatili na neutral. Anong ibig sabihin nun? This is another way of showing and demonstrating what that means. I am not for God's side. I am not for the flesh's side. I'm only in the middle. It doesn't work that way. Kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, you're on the flesh's side. Kung hindi ka sumusunod sa laman, you are on God's side. But you can never be in the middle. If you're for God, you're for God. If you're not for God, you're for the devil. Ganun lang po yun. There is no middle ground. Maging sa Garden of Eden, ang babala ng Diyos kay Satan is, the seed of the woman, that's God's side, will destroy your seed, the devil's side. Magkalaban ang dalawa. There's only a believer and unbeliever. There's only righteousness and unrighteousness. In this case, spirit and flesh. Law or grace. Death or life. Hindi po pwede middle ground. Kaya hindi natin pwede sabihin, Kristiyano ako, kaya lang namumuhay ako sa laman. Aba, hindi po pwede ganon. Kung tayo ay namumuhay sa laman, hindi tayo namumuhay sa Espiritu. Walang pakialam ang Diyos kung gaano po tayo katagal sa pananampalataya. Kung tayo'y namumuhay labag sa Kanyang kalooban, you are walking in the flesh. It's that clear. Posible po ba si Brother Joshua na mamuhay sa laman? Absolutely. Kapag hindi ko aalagaan ang aking asawa physically, spiritually, and financially, I'm walking in the flesh. Kung hindi ako nagpapatawad, I'm walking in the flesh. If I love someone or something more than God, I'm walking in the flesh. Hindi po pwede I believe in Christ, pero ang aking aksyon ay kontra sa aking paniniwala. It's either you're living for God or you're not living for God. But you cannot remain on middle ground.
So that raises another important question. Whose side are you on? Kaninong kampo ka? Kanino ka naglilingkod? Kay Satanas o kay Kristo? Ang sabi ng Biblia, magkalaban ang dalawang ito. So number one, bakit po natin kailangan iwasan ang laman? Because those who live according to the flesh ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Number two, bakit natin kailangan iwasan ang laman? Kasi kung hindi natin gagawin ho ito, hahantong po tayo sa kamatayan. We will die. We will die. Basahin po natin ang Romans chapter 8. The book of Romans chapter 8. Beginning at verse 6. Romans chapter 8. Beginning at verse 6. Bakit ko kailangan iwasan ang laman? Roma 8, talatang 6. The Bible says, ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. The mind governed by the flesh is death. But the mind governed by the Spirit is life and peace. Anong ibig sabihin nun? Well, inilinaw na po ni Pablo in verse 5, kung tayo po ay namumuhay sa laman, the only thing that you think about is sin. Pero ang taong namumuhay sa banal na Espiritu, they're thinking about the things of Christ, the kingdom of God. Kung saan po sila lalago sa kabanalan. How they can please the Master. How they can live in holiness. How they can grow in Christ. Wala po ang kanilang utak dito sa mundo, kundi makalangit ang kanilang pag-iisip. That is what it means to be spiritually minded. Pero sabi nga po ni Pablo, a man na masyadong makalaman sa kanyang pag-iisip, namumuhay sa laman, ano po ang maging kahihinatan po niya? What will be the result and outcome of his life? Death. Pastor, parang it doesn't make sense kasi may mga tao naman po na namumuhay sa laman na hindi naman namamatay. That is true. Pero ang pinag-uusapan po dito is your relationship with God will be separated. Continually separated. At dahil po ang Diyos ang pinagmumula ng buhay, to separate yourself from the God who is alive and living and is the genesis of life, to separate yourself from the living God will lead you to death. So ano po ang buhay ng taong hiwalay sa Diyos? Wala sa Kanya ang salita. Hindi siya marunong magpakumbaba. Ayaw niya ituwid ang kanyang baluktot na pamumuhay at baluktot na pag-iisip. Wala sa kanya ang kalooban ni Lord. But what is in his heart or her heart is, ako yung masusunod. Ako yung laging tama. Ako. Nang ibig sabihin, ang hari at Diyos ng kanyang buhay ay ang kanyang sarili. Therefore, it's idolatry. But a good example, of course, na namumuhay po sa Espiritu, ay yung sinabi ni Pablo, for me is to live is Christ. Ang buhay niya ay si Kristo. I am crucified with Christ. No longer I that lives. Not yet I, but Christ lives in me. And the life that I live in the faith, I live for the Son of God who loved me and gave Himself for me. So kapag tayo po ay nasa laman, I ang naghahari sa atin. Kapag ang Espiritu ang naghahari sa atin, I becomes dead. Christ is now in the front. So Paul says, ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanan ng pagkatao, which in this case, the flesh, ay kamatayan.
So napaka-negative pala kapag namumuhay po tayo sa laman. Hindi ka po magiging kabilang sa kaharian ng Diyos, mamamatay ka pa. There's no benefits. There is no positive outcome that can come in living in the flesh. Number 3, kapag hindi po natin pinagsisihan at iniwasan ang laman, tayo po ay maituturing kalaban ng Diyos. Romans 8, verses 7 and 8. Romans 8, verses 7 and 8. Kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao. Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos. At talagang hindi niya magagawang sumunod. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. The mind governed by the flesh is hostile to God or at enmity with God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Hindi ka lang kaaway ng Diyos. But God is not happy with you. Hindi siya nalulugod sa atin. Now, just to give us clarity by God's grace, ang kinakausap po ni Pablo po dito are in fact believers generally. Pero yung tinutukoy po niya in Romans 8, verses 6 and following, with regard to the flesh, ay mga taong hindi tumatanggap kay Kristo. Because we as Christians, at times, namumuhay po sa laman. Yes, God is not happy with our actions. Yes, hindi nalulugod ang Diyos sa nakikita niya sa ating mga puso't isipan na angkop sa laman. But it doesn't mean that He will not forgive you if you repent. Nor does it mean nawawala po ang justification sa ating buhay just because you sin. Pero yung tinutukoy po niya dito, mga kapatid, ay nakakatakot. Dahil ito yung mga taong ilang beses na po silang pinagsabihan, nagmamatigas. Ayaw tumanggap ng anumang uri ng pagtutuwid. Nagmamayabang, nagmamataas sila. Hindi mo ko maitutuwid. Yan ang sigaw ng kanilang puso. Kahit inilapat mo na ang Biblia sa kanila, kahit na binasa mo na ang salita ng Diyos sa kanila, manhid. Wala po silang ibang nakikita kundi ang kanilang sariling kagustuhan. And that's why the Bible says, ang mga ito na namumuhay ng ganito ay hindi kaibigan ng Diyos. They're not friends of God, kundi kalaban ng Diyos. You know, kung meron pong nakatakot na sitwasyon, ay hindi yung pugutan ka ng ulo o bariling ka sa ulo o bugbugin ka ng mga sindikato dahil sa pananampalataya ho natin, kundi yung maging kalaban ng Diyos. Ano po yung mga ilang halimbawa sa Biblia that they were enemies of God? Nabasa niyo po ba nung binaha ng Diyos ang mga kalaban ni Noah? Ganong katindi magalit ang Diyos. Nakita mo yung ginawa niya sa Sodom at Gomorrah? Sinunog po niya ang mga yon. Nakita niyo po ba yung ginawa po ng Diyos kay Faraon at sa kanyang mga kampon? Nung inilibing po sila sa ilalim ng tubig ng pulang dagat? Nakita mo ba yung ginawa ng Diyos kay Korah, ang mga tribo niya at ang kanyang mga pamilya? Nung kinalaban po nila si Moises, kinain sila ng lupa ng buhay. And let's not forget as well, mga kapatid, yung ginawa po niya sa mga anak ni Aaron. Sinunog sila ng buhay. Ito'y nakakatakot. Kaya nakakatakot ang impyerno
Kaya nakakatakot ang lawang apoy is not because yung apoy. Hindi dahil po walang liwanag doon. Hindi dahil po you are separated from the eternal goodness of God. What makes hell, the lake of fire, so terrifying is that you're under the wrath of God forever. Yung nga lang mga kapatid, kapag tayo po ay malayo sa Diyos, you feel that He's distant. You feel na parang ang bigat-bigat ng iyong konsensya. You feel na ikaw ay nanlalamig. You feel so ashamed dahil napigati mo ang Panginoon. How much more kapag naging kaaway ka pa ng Diyos? So in some sense, mahal ng Diyos ang lahat ng tao only in the sense na ipinapakita po niya ang kanyang kabutihan for them to repent. But in another angle, galit ang Diyos sa lahat ng taong namumuhay sa laman. Pero sa ating mga Kristiyano, kung tayo nga ay mga tunay na Kristiyano, hindi magagalit ang Diyos sa atin ng ganito because Christ is our mediator. Kaya nga sabi ng Biblia, the purpose why Christ saved the church is from the wrath of God. From enemies to children. From enemies to sons. From enemies to the friend of Christ. Lastly, the reason why we must avoid the flesh, mga kapatid, is because kung hindi po natin gagawin po ito, the Bible teaches us we do not belong to Christ. Romans chapter 8, beginning at verse 9. Romans 8 verse 9. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Wow. Not only will you not inherit the kingdom of God, not only will you be driven to death, not only are you God's enemies, pero you do not belong to Christ kung ako'y magpapatuloy sa laman. Now that's a very scary thought. Sa ating simbahan na itinayo po ng Panginoon by His grace and mercy, we often teach the doctrine of grace, which involves election, predestination, and etc. At hindi po talaga mawawala sa ating pag-iisip yung katanungan, pinili ba ako ng Diyos? It's a very important question. I ask that. Pinili kaya ako ng Diyos? You ask that. At bakit ho natin kailangan tanungin po yun? The Bible says you need to have assurance. And you need to have confidence that you're saved. But on one angle of Scripture, sabi din po ng Biblia, suriin din natin ang ating sarili na maigi. Even Peter says in 2 Peter 1, confirm your election. So sa isang banda, I have confidence I'm in Christ, but in one angle, I need to maintain confirming my election. Ang ibig sabihin, constantly examining if I am really chosen by God. And why is that important? Dahil, sabi nga po ni Pablo in Romans 8, kung namumuhay tayo sa laman at walang halong pagbabago, walang pagsisisi, walang remorse over our sin, walang anumang uri na conviction na nakikita, nararamdaman sa ating mga kaluluwa, sa mali nating gawain, the Bible says, we do not belong to Christ.
So kahit na sabihin po natin sa mga ibang tao, I'm a Christian, pero ang Diyos mismo ang nakasaksi, you do not belong to me. Hindi ako maililigtas ng mga taong ito. Hindi ako maililigtas ng simbang ito. Hindi ako maililigtas ng aking paraan ng paglilingkod sa Diyos unless God affirms that I am His. I do not belong to Christ. Kaya kailangan lagi ho tayo nananalamin. Lord, am I walking in the Spirit? Lord, am I walking in your will? Lord, do I really love you? Lord, am I really a servant of Christ? Sinusunod ko po ba talaga ang kalooban ninyo? Are you everything to me? Do you mean everything to me? Are you more important than all things to me? Kasi kung ang sagot ay hindi, at kontento ho tayo doon, at hindi natin sisikapin na mabago ang ating sitwasyon, the Bible says, we do not belong to Christ. So going back to the first question, ano po bang ibig sabihin ng laman in the Bible? The sinful nature na sumasa atin that hates God. Totoo mga kapatid that when you become a Christian, masarap sa una in the sense that you have found the Savior. Pero habang tayo po ay pinapalago ng Diyos, it becomes heavier and more difficult. Nung tinawag po ng Diyos si Abraham, sinabi po ng Diyos sa kanya, I have called you from the land of Ur, a pagan nation, full of idolatry. And sinabi ng Diyos kay Abraham, leave your father's house, and I will take you to a land full of milk and honey, and I will bless your seed. And those who curse you, I will curse, and those who bless you, I will bless. Ang ganda pakinggan. Wow, ang sarap pala maglingkod kay Yahweh. Daming pala blessing. When you get to Genesis 22, God says, give me your son. Now it gets more difficult. Teka lang, kala ko puro blessing lang ang paglilingkod. Napakaganda, may blessing, may covenant si Lord sa akin, pagpapalain niya ang aking binhi, pagpapalain niya ang aking asawa. He also gave me a son. Wow, ang sarap paglingkod kay Yahweh. Until He tests you. When you get to Genesis 22, walang sabi-sabi si Yahweh, Abraham, give me your son. I will sacrifice him to see if you really love me. Now, kung tayo po ay namumuhay sa laman, ano sasabihin natin? Lord, wag! Not my only begotten son, Isaac. Wag siya. Itong tupa na lang. Maghahanap kami ng tupa. Wag lang siya. Yung ba sinabi ni Abraham? Hindi kumibo si Abraham. Now, there are some Bible teachers. I find this interesting. I don't know if it could be supported, but perhaps there's some truth in it. Si Abraham lang ang kasama ni Isaac, hindi si Sarah. Malamang ang isang ina, kung yun lang ang kanyang anak, tapos nalaman pa niya na isasakripisyo ang kanyang anak, baka maging hadlang pa siya. Can you imagine sa aking sitwasyon? Hindi ko sinabi kay Aina, dinala ko si John Calvin doon sa Mount of Moriah. Hinahalikan ako ni Calvin, Dada. But he doesn't know na iaalik ko siya sa Diyos. Ang sakit noon, mga kapatid. My only son. Iaalik ko for him. Ang hirap noon. Pinag-pray ko to, Panginoon. Mahal na mahal ko ito, Panginoon. Tapos kukunin mo sa akin. Unang-una ang rason why God tested Abraham is because, do you love me more than anything?
Abraham, Sarah, mga baog kayo. You never had Isaac to begin with. All you had was me. Now that I've given you someone, will you love me pa rin through this testing? Who is your Isaac? What is your Isaac? Kapag hiniling ng Panginoon yan sa atin, kaya mo ba isuko? Hindi mo magagawa kung ikaw ay lumalakad sa laman. Pero sa Espiritu, magagawa mo. So ngayon nagtataka si Isaac, Ama, nasaan ang alay? Nasaan ang tupa na iaalay? Ano sabi ni Abraham? God will provide a lamb. Now we must understand the biblical theological framework of what that foreshadowed. Abraham means father of many nations. Isaac came from a miraculous birth. God the Father sent His only begotten Son as a sacrifice for our sins. Hindi para sa kanyang mga kaibigan, hindi para sa kanyang mga minamahal na nagmamahal sa kanya, kundi sa mga kaaway na kanyang minamahal na hindi nagmamahal sa kanya. If there is someone that demonstrated sacrificial love, it's not me, it's not you, it's not Paul, it's not Abraham, it's not Moses. It's Christ. So ngayon kapag tayo po ay lumalakad sa laman at meron hinihiling ang Panginoon sa atin, kagaya na napag-usapan na pag-aralan natin kanina in the opening of the service, do you remember yung kabutihan ni Kristo para sa atin? Or ang tinitignan lang po natin yung ating nararamdaman, ang ating kagustuhan, kung ano yung mahalaga sa atin, pero hindi si Kristo. Aminado ako, madalas ako bumabagsak sa ganun. Aminin natin, lahat tayo ay bumabagsak sa ganun. Wala ni isa sa atin ang makapagsasabi, I am so zealous for Jesus. I have surrendered everything for Jesus. I love Jesus 100%. Wala ni isa sa atin makapagsasabi ng ganun. O makapagsasalita ng ganun. Dahil habang natitira ang laman sa ating buhay, we can never perfectly love Christ. So ngayon, ang tanong mga kapatid, ako po ba ay namumuhay sa laman? The Holy Spirit that lives in you was given not only to guide you, not only to teach you, not only to seal you for redemption, but to be a restraint and defense laban sa ating laman. Because before you were born again, the flesh had you completely controlled. You want to lust, lust. You want to gamble, gamble. You want to fornicate, fornicate. You want to lie, lie. You want to be worldly, be worldly. Pero ngayon, sumasa atin na ang Espiritu Santo. Siya ang humahadlang sa laman. When the flesh comes, do this, do this, do this. The Spirit of God says, no, no. No! No! Kapag sinasabi sa atin ng laman, kimkimin mo yung sama ng loob. May bumubulong sa atin, anak, wag. Mahal ka ng Diyos. Alalahanin mo yung ginawa ng Diyos. Kung ikaw ay inuudyok ng laman, mas unahin mo ito, mas piliin mo ito. Pinapaalala sa atin ng banal na Espiritu, anak, hindi mo ba naaalala yung pagmamahal ko sa iyo? Hindi mo ba naaalala ang kabutihan ko sa iyo? Hindi mo ba naaalala yung mga dinanas ko hanggang ako'y umabot na sa krus ng Kalbaryo para sa iyo? Hindi mo ba naaalala the crown of thorns that were placed on my head? Hindi mo ba naaalala nung ako'y binubugbog ng mga sundalong Romano? Hindi mo ba naaalala nung ako'y dinuduraan ng mga sundalo? Nung ako'y hinataw sa ulo, nung ako'y sinapak, nilait, iniwan ng aking mga alagad,
All of that ginawa ko sa kaluhatian ng Ama upang ikaw ay mapatawad. Tapos pipiliin mo yan kesa sa akin. Yun ang laman. Yun din ang Espiritu. Pinapaalala niya sa atin who we are in Christ. Minsan naririnig po natin yung kasabihan, kapag ayaw natin talaga sumunod, kasi ganito na talaga ako eh. May mga tao po na namumuhay sa kabaklaan, ang kanilang katwiran, kasi nilikha ako ng Diyos ng ganito. Ganito na talaga ako, hindi mo na ako mababago, kaya nga, you need to be born again. There was one na naging pilosopo pa nga, narinig namin. Alam mo ba na sa Bible na ginawa ako bakla ng Diyos? Talagang karumal-dumal yung mga lumalabas sa kanyang bibig eh. Nasa Bible yon. Alam mo ba kung nasaan? Adam and Eve. Ako yung and. Pero bulag siya sa katotohanan eh. Yun ang nasa laman. So mga kapatid, if you have the Holy Spirit in you, and you're living in sin, napakahirap manalangin, napakahirap na magpuri sa Diyos, napakahirap na basahin ang Biblia hanggat hindi inaayos yung gusot sa ating buhay. Napakahirap. At kung ipagpapatuloy po natin na tanggihan ang conviction of the Holy Spirit, magiging matigas na ang puso mo. Habang malambot pa, magsisi. Habang malambot pa, tanggapin mo ang payo ng Diyos. Pero kapag ito'y tinanggihan, unting-unting tumitigas ang puso. Hanggang hindi mo na namamalayan, malayo ka na sa Diyos. Nabulag ka na. Manhid ka na. Wala na tumitibo dito. Pero kung tayo po ay naka kay Kristo, hindi kanya hahayaan manatili sa laman. Ano po ba ang itsura kapag tayo po ay lumalakad sa Espiritu? Balikan nga po natin ang Galatians 5, mga kapatid. Excuse me. Galatians 5, verses 22. What does it look like to be in the Spirit? What does it look like to walk in the Spirit? What does it look like to live in the Spirit? Ngunit, ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahan loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. The 9 fruit of the Spirit. Minsan sinasabi natin, meron kong pag-ibig, wala lang joy, saka na yung joy. Hindi ho. The fruit of the Spirit cannot be separated. They are to be taken collectively. Na bakit po ang salitang pag-ibig or the verb love here ang nangunguna? It's because love is the first fruit that you will see in your life when you become born again. But love for who? For Christ. Love for Christ. Kapag ikaw ay na first love sa Panginoon, you're willing to surrender everything kasi nabuksan ka eh. Naliwanagan ka eh. Minsan sinasabi natin, yung apoy nandoon. Pero ngayon nawala na yung apoy. Hindi, mga kapatid. Nawawala lang po yung tinatawag na apoy kapag tayo po ay nagpapabaya. Minsan sinasabi natin, di ko nga alam bakit ako nanlalamig. Di ko nga alam bakit wala na yung dati. Alam mo yon. Nagpabaya ka, kaya ganon. Ayaw mo lang aminin. Kasi hindi ka gigising po ng umaga and then you say, I think I'm not gonna love Jesus anymore.
that happens gradually. Kung dati araw-araw ka nakikipag-ugnay sa Panginoon, pero one day, nagpabaya ka, that one day magiging 2 days, that 2 days magiging 3 days, hanggang hindi mo na namamalayan, wala ka na sa tamang landas. But here the Bible says, ang taong namumuhay sa Espiritu will have this fruit seen in their lives. Sino po dito makapagsasabi, may kagandahan akong nanloob sa aking mga kapatiran? Sino po dito makapagsasabi, ako'y tapat sa aking mga kapatiran? Sino po dito makapagsasabi, ako'y naging mabuti sa aking mga kapatiran? Wala ni isa. How much more sa Diyos? So ngayon, paano ho natin magagawa na ipamuhay ang mga ito? We need to walk in the Spirit. Why do we need to walk in the Spirit? Number 1, we need to walk in the Spirit because wala na ho tayo sa ilalim ng kautusan. Verse 18. Verse 18. Ngunit, kung nagpasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. What does that mean? It means, in the context of Galatians, ang mga tao na sinisikap po nila na maituring anak ng Diyos sila, maituring matuwid sila, they're doing it by their own performance through the obedience of the Mosaic Law. Pero sinasabi na po sa atin ng Biblia, if you have the Holy Spirit in you, at sumasa inyo na si Kristo, matuwid ka na by faith in Christ at hindi sa ating mga gawain through the law. Pwede po ba mangyari yun sa church? Oh yes. Some of us may be living under law without you even knowing about it. I'll give you an example. We live by the law by thinking makabawi tayo sa Panginoon. I'll give you an example. Nako, hindi ako nakapagbigay ng ikapo sa Panginoon dahil dinala ko ito sa ibang bagay. Next week na lang ako babawi sa Diyos para may good points ako sa Kanya. You're not living by the law. You're trying to earn the grace of God, the pleasure of God by performance. Or minsan, dumarating sa atin ito, nako, 3 weeks na ako hindi nakakadalo ng Bible study. Babawi ako sa Panginoon, gagawin ko 4 weeks. Sunod-sunod. So now, you're trying to earn God's favor by humanistic performance. You know how you earn God's favor? By being obedient to Christ. You know how you earn God's pleasure? By walking in Christ. So, hindi ho natin maaari nakikita, bahagi na rin po dito that there are times we may be walking in the law without us even noticing it. So dito, sabi ng Biblia, kung tayo'y nagpasakop sa banal na Espiritu, hindi na tayo sakop ng kautusan. Number 2, the reason why we need to walk in the Spirit, dahil ipinako na ni Kristo ang ating masamang pagnanasa. Dahil ipinako na ni Kristo ang ating masasamang pagnanasa because Christ has put to death, crucified, the flesh and its passions. Ibaba po natin ang basa in verse 24 and 25. Verses 24 and 25. Tignan niyo po ang nakalagay. Ipinako na ng mga na kay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Karagdagan, verse 26,
Huwag tayo maging mapagmataas. Huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. Brother Josh, what does that mean? That when I'm walking in the Spirit, my flesh, my passions, my desires have been crucified at the cross. Whenever you're tempted to live by your old lifestyle, remember, your old man, your old life died with Christ. Nakapako na eh. Now, let me use this poor illustration of myself. Let's say, for example, Paul says here that ang mga na kay Kristo lumalakad sa Espiritu have crucified the flesh. Kapag ako po ay naipako na sa krus, at gusto kong umalis sa krus, dahil ayoko magpatawad, ayoko magpasakop sa salita ng Diyos, gusto ko magbataas, inaalis ko na ang sarili ko kay Kristo. Pero kapag ikaw ay na kay Kristo, natutukso ka na hindi magpatawad pero hindi mo magawa dahil nakapako ka na. Ayaw mo na magbataas dahil nakapako ka na. Minsan gusto mo na sumuko pero hindi mo magawa dahil nakapako ka na. You want to lust but you can't because nakapako ka na. You want to lie but you can't because nakapako ka na. Yan ang nagagawa ng lumalakad sa Espiritu. Kung dati ikaw yung taong hindi mapagsabihan, ayaw mo yung tinutuwid ka, ngayon binago ka na ng Diyos. Kapag binabato ka na ng salita ng Diyos at ayaw mo pakinggan, pero wala ka na magawa kundi tanggapin, nakapako ka na kasama ni Kristo. Pero ang taong hindi marunong tumanggap ng pagtutuwid, inaalis niya ang kanyang sarili sa krus ni Kristo. Yan yung mga namumuhay sa laman. The old you is dead. The old you is crucified. You know why nakakaroon ng problema ang marriage? You know why nakakaproblema ang church? You know why nakakaproblema po tayo sa ating relasyon, sa ating mga kapatiran? Dahil may isa o dalawa doon na namumuhay sa laman. Pero kapag ang dalawang kampo ay nagkasundo sa Espiritu, the marriage will go well. The church will go well. The relationship to one another will go well. Kaya huwag tayo maniniwala sa yung mga napapakinggan po natin ng mga relationship gurus on YouTube, what we read in the magazine. It's normal for couples to fight. It's normal for the church to fight. It's normal to have complications in your relationship. Do you know what the meaning of normal means? It is something that is common. It is something that should be normalized. It's something that should be used regularly. In the Bible, wala tayong makikita ganon. Nagbabagaya kayo mag-asawa? Normal lang yan, sabi ni Pablo. Where do you find that in the Bible? Yung lagi kayo nagkakatampuhan? Hindi kayo nagpapansinan? Normal lang yan. Yan ba sabi ni Kristo? Ang sabi ng Biblia na normal sa mga dumalakad sa Espiritu ay nag-uunawaan. Nagkakaroon po ng pasensya sa bawat isa. May kapatawaran. Yun ang normal sa itang taong dumalakad sa Espiritu. Ang hindi dumalakad sa Espiritu, and this is not a joke, ay abnormal. Abnormal yung mga taong naturingang Kristiyano pero ayaw sumunod sa Diyos. Bakit po? Because ayaw nila magpasakop kay Kristo. Abnormal ang tawag doon. Iniisip natin abnormal yung mga wala sa tamang pag-iisip. Pero sa isang banda, ang taong naturingang Kristiyano na ayaw magpatawad, ayaw magpakumbaba, ayaw mahalin si Kristo above all things, wala sa tamang pag-iisip yun. Abnormal ang tawag doon. Pastor, ang sakit. Abnormal din ako, mga kapatid. Dito, kapag hindi ako dumalakad sa Espiritu.
masamang tao ako kapag hindi ako lumalakad sa Espiritu. Ano ang pumapasok dito kapag hindi ako lumalakad sa Espiritu? So why do we need to walk in the Spirit? So that we can crucify the flesh. Marami sa atin, hinihingi natin sa Diyos, I want to grow spiritually. I want to grow to be like Christ. Have you ever asked the question, what does it mean to grow spiritually? Have you ever asked that question? Kasi syempre kapag sinabi lumalago, you're growing to a certain extent patungo somewhere. Growing to be like who? Growing to be like what? To grow spiritually means you're growing to be like Christ. You look like Christ. You speak like Christ. You act like Christ. You think like Christ. You behave like Christ. You love God like Christ. You submit to God like Christ. That's what it means to grow. You think growing spiritually means marami ka natututunan sa Biblia? Atheists can do that. Unregenerate men can do that. Pero ang hindi po nila magagawa ay mamunga sa mga bunga na binanggit in Galatians 5. Why do you love? Because you want to be like Christ. Why do you forgive? Why do you surrender the world? Because you want to be like Christ. This afternoon, mga kapatid, I hate to break it to you, but it is the truth. Habang hindi pa ho bumabalik si Kristo at hindi pa ho tayo namamatay, paggising mo pa lang ng umaga hanggang sa pagtulog mo ng gabi, the flesh and the spirit inside of you will always be in conflict with one another. There's always going to be war. Paggising pa lang natin ng umagas, nagsimula na ang gera. Hanggang sa pagtulog natin sa gabi, nandiyan ang gera. That's why Paul says in Romans 7, yung mga bagay na ayaw kong gawin, nagagawa ko. At yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Because there is war in my members. That is why Paul wanted to go to heaven na. That's why Paul wanted to be with Christ. Because there's a war going on in his spirit. Pero kung excited tayo dito sa mundo, are you really fighting against your flesh? Or are you enjoying your flesh? Kasi walang Kristiyano na may matinong pag-iisip, walking in the Spirit, na mag-e-enjoy sa mundong ito. Sabihin nga po natin mga kapatid, may bago ba dito sa mundo? Sinabi na ni Solomon, there's nothing new under the sun. This is an iPhone. Next year, there will be another iPhone. And the year after that, another iPhone. Wala na pagbabago. It's the same thing over and over again. History is only repeating itself. Pero ang mga tao na kay Kristo, the reason why they want to be with Christ, buot pa ho na mahal nila ang Panginoon, nagsasawa na sila sa gera that's taking place here. Mga kapatid, are you tired of the war that's in here? Are you drained? Are you tired? Are you tired of always sinning? Are you tired of always failing God? Are you tired of always making promises that we can't keep? I'm tired too. Pero habang nandito tayo sa mundo, the Holy Spirit will help you. Anak, pagod ka? I'm here. Anak, nanlalamig ka ba? I'm here. Anak, gusto mo na ba sumuko? I'm here. Hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. Mahal kita. Alam ko, pagod ka na. Alam ko, walang nakaunawa sa'yo. But I am here. I understand you. Come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Anak, keep fighting the good fight of faith.
Kaya hindi dapat tayo mainggit sa mga tao mayayaman dito sa mundo na parang walang problema. Mainggit po tayo sa mga Kristiyano na mamamatay na dahil makapiling na nila si Jesus. As I close, meron po kaming binisita. Isang minamahal po namin na pastor. He only has 1 month to live. Sabi ko, Pastor, musta ka na? Sabi niya, Brother Josh, mga kapatid, I can't wait to be with Jesus. I'm gonna see Jesus. He's been so good to me. Yan ang sabi niya. Mula noon hanggang ngayon, He's always been good to me. There is no righteousness of my own. He is my righteousness. I will see Jesus. And then the next thing he asked, could you pray for me? Alam mo, I believe the Spirit of God was there. Here's a man who has 1 month to live because the cancer has spread all throughout his body. Kung iba yon, bring me to chemo, bring me to chemo, bring me to the radiation. I will spend all my savings to preserve my life. But here is a man whose only desire is to finally meet Jesus. I envy him. We envy him. Dahil kapag tumating na ang itinakdang oras para sa kanya, ang sasalubong ho sa kanya for sure is a Savior. Welcome into the joy of the Lord. Lumalakad po ba tayo sa Espiritu? O lumalakad tayo sa laman? Tayo lamang po nakakaalam niyan. Pero mga kapatid, if you are in Christ, even if in a season, or even currently you're walking in the flesh, aalisin ka ng Espiritu Santo from that state. You know why? Because He loves you. He loves you. He loves you. And never mababago ang pagmamahal ng Diyos para sa inyo. I am unfaithful, but He will always be faithful. I may not love Him perfectly, but He loves me perfectly. From beginning to end, the Holy Spirit will help you. Dahil si Kristo ay namatay sa krus to grant you that assurance. As we pray.